Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Panginoong Hesus at ito ay nakatala sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ay bahagi lamang ng Ebanghelyo ni Apostol Juan na pinamagatan kong si Jesus ang kaligtasan at tanging daan sa buhay na walang hanggan. Bilang tugon ay ipinahayag ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, walang makakakita sa kaharian ng Diyos malibang siya ay ipanganak na muli." Paano may panganganak muli ang isang tao kung siya ay matanda na? Tanong ni Nicodemus. Tiyak na hindi siya makakapasok sa pangalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina upang ipanganak. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos malibang ipanganak siya sa tubig at ng Espiritu. Ang laman ay nagsisilang ng laman, ngunit ang Espiritu ay nagsisilang ng Espiritu. Hindi ka dapat magulat sa aking sinabing dapat kang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin saan man nitong naisin. Maririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo masasabi kung saan ito nanggaling o kung saan ito patungo. Gayon din ang lahat ng ipinanganak ng Espiritu." Paano magiging ganito? Tanong ni Nicodemus. "Ikaw ay guro ng Israel," sabi ni Jesus. "At hindi mo ba naiintindihan ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Pinahahayag natin ang alam natin, at tayo ay nagpapatotoo sa ating mga nakita. Ngunit hindi pa rin ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Nagsalita ako sa inyo ng mga makalupang bagay at hindi kayo naniwala. Paano kung gayon kayo maniniwala kung magsasalita ako ng mga bagay na makalangit? Walang sino man ang nakapunta na sa langit, maliban sa isa na nagmula sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa disyerto, gayon din ang anak ng tao ay kailangang itaas, upang ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang hatulan ng mundo, ngunit upang iligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos. Ito ang hatol. Ang liwanag ay dumating sa mundo,
Ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman sa halip na liwanag dahil ang kanilang mga gawa ay masama. Ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa liwanag at hindi papasok sa liwanag dahil sa takot na malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang sino mang nabubuhay sa katotohanan ay pumaparito sa liwanag upang makitang malinaw na ang kanyang ginawa ay ginawa sa pamamagitan ng Diyos. Nang dumating ang isang Samaritana upang umigib ng tubig, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pwede mo ba akong bigyan ng inuming tubig?" Ang kanyang mga alagad ay pumunta sa bayan upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Ikaw ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritana. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig na maiinom?" Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga Samaritano. Sinagot siya ni Jesus, "Kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, malamang nahihiling ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na buhay." "Ginoo," sabi ng babae, "wala kang pang-igib at malalim ang balon. Saan mo makukuha itong tubig na buhay? Mas dakila ka ba sa aming amang si Jacob na nagbigay sa amin ng balon at uminom mula dito mismo? Gayon din ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kawan at bakahan." Sumagot si Jesus, "Ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman. Tunay nga na ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal sa kanya ng tubig na bumubukal hanggang sa buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae sa kanya, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito para hindi na ako mauhaw at upang hindi na pumarito pa para umigib ng tubig." Sinabi niya sa kanya, "Humayo ka, tawagin mo ang asawa mo at bumalik ka." "Wala akong asawa," sagot niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sa katunayan ay mayroon kang 5 asawa, at ang lalaking mayroon ka ngayon ay hindi mo asawa. Ang mga salita na kasasabi mo lang ay may katotohanan." "Ginoo," sabi ng babae, "nakikita ko na isa kang propeta. Ang aming mga ninuno ay sumasamba sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na ang lugar kung saan dapat tayong sumamba ay nasa Jerusalem." Ipinahayag ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, babae. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama alinman sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayong mga Samaritano ay sumasamba sa hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang aming nalalaman, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ngunit darating ang panahon at dumating na ngayon kung kailan gagawin ng mga tunay na mananamba na sambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat
Sila ang uri ng mga mananamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang kanyang mga mananamba ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, "Alam kong darating ang Mesiyas. Pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat." Pagkatapos ay ipinahayag ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya." Pagkatapos iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig, ang babae ay bumalik sa bayan at sinabi sa mga tao, "Halika kayo, tingnan ninyo ang isang lalaking nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Ito na kaya ang Kristo?" Lumabas sila ng bayan at pumunta sa kanya. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, kumain ka." Ngunit sinabi niya sa kanila, "May pagkain akong kakainin na hindi ninyo alam." Pagkatapos ay sinabi ng kanyang mga alagad sa isa't isa, "May naghatid ba sa kanya ng pagkain?" "Ang aking pagkain," sabi ni Jesus, "ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Hindi ba sinabi mo, 4 na buwan pa at pagkatapos ay 6? Sinasabi ko sa inyo, buksan ninyo ang inyong mga mata at tumingin sa mga bukid. Sila ay hinog na para anihin. Kahit ngayon ay kinukuha na ng mang-aani ang kanyang mga kita. Kahit ngayon ay inaani niya ang ani para sa buhay na walang hanggan, upang ang manghahasik at ang mang-aani ay magalak na magkakasama. Kaya ang kasabihang isa ang naghasik at iba ang umani ay totoo. Pinadala ko kayo para anihin ang hindi ninyo pinaghirapan. Ang iba ay naghirap at inani ninyo ang pakinabang ng kanilang paggawa. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan. Dinala niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na lumakad ako sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw nila ako. Naghanda ka ng mesa sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang tasa ko. Tunay na ang kabutihan at pag-ibig ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Purihin ng dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.